Agina kami ito niya tamundog na makikinagtano sa message. Anya makangulala nun na so Vice President no party, Vice President for Central Mindanao, dasalakaw yata biya na si Sir Muhajir Iqbal. Tumakbir tanong muna ha. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mananalo ba ang UVJP? Mananalo ba? Mananalo ba? Inshallah, inshallah, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. My courtesies and respect to the Honorable Chairman ng Moro Islamic Liberation Front, si Brother Alhaj Murad Ibrahim. Siya rin ang presidente ng United Bangsamoro Justice Party. Siya rin ang Commander-in-Chief ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. At saka siya rin ang Amir al-Mujahideen. Yung second Vice President, si Sheikh Ali Sulaiman, siya rin ang isa sa Vice President na UBJP for Northern Mindanao. Yung lahat ng mga Vice President for sectors, lalong-lalo na po yung Vice President for Sectoral Representative, si Dato Anto Mitimbang. Yung 40 other party nominees, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan. Yung mga district and sectoral nominees natin, karamihan sa kanila kasama natin ngayong umaga, ngayong hapon. Yung Vice Governor ng Maguindanao Sur, si Vice Governor Hisam Nando, at saka yung representante ng Governor ng Maguindanao Sur, at saka yung mga mayors na naririto at kasama natin ngayong hapon. Yung MILF Front Commanders, 6 out of 7 naririto po sila, kasama natin. Yung mga party workers, mga membro ng media sa harap natin, pinapaabot ko po sa inyo ang Islamic salutation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Ang mensahe ko po, hindi masyado mahaba. Kasi mahabol tayo ng oras, marami pang magsasalita. Pag Tagalog ako rin, hindi na sa mga 99% pagkasabot man lang ako sa Tagalog. Mag-istorya ako dito. Kahapon, from 10 o'clock to almost 12 o'clock, nagkaroon po kami ng meeting kay Secretary Senen Mel Sarmiento. Yung pumalit po kay UPAPRO Secretary Carlito Galvez Jr. Doon po kami nag-meet sa may Pasig City. Doon sa podium. Medyo mahaba rin ang pag-usap namin. Yung pag-meeting na yun, binansagan po na ika nga sa English, meet and greet. Yan mana sa basa tenan, na mitarabuka, mimbitiray, gumit salamay. Na may mana na meet and greet.
Very informal. Yanin kapag ang kasama niya dalawang undersecretary. At saka mga babae ata, tatlo sila. Sino si Sinenmel Sarmiento? Gaya na sinabi ko kanina, siya ang pumalit ng PAPRO Secretary, si Carlito Galvez Sr. Jr. Siya po ang naging congressman. Naging congressman po si Mel Sarmiento. At alam natin, si Mel Sarmiento, siya po ang nag-sponsor na first na Bangsamoro Basic Law sa 2014 sa lower house ng Kongreso ng Pilipinas. Yung po ginawa po natin through sa Bangsamoro Transition Commission na kung saan po ako ang chairman na natapos po namin, naipresenta po namin sa Office ng Presidente, and then pagdating sa Office ng Presidente, binalik sa amin, ginalaw ang 60%. Then, ini-elevate sa panel, ini-elevate sa kay Ochoa at saka sa amin. Mahabang usapan yan, pero wag na natin talakayin yan kasi gugugol tayo ng oras. So siya po, ang nag-sponsor o nag-sponsor na first na Bangsamoro Basic Law. Kaya lang, dahil sa takbo ng panahon, napakabilis. That was 11 years ago, nakasapugi sa agun din. So yan mana ako nalipatanang kipasin. Agkataway kami at ito, kaya ginawasan sa government, I'm representing ibang Bangsamoro Transition Commission. So talaga magkakilala kami. Kaya lang, siguro sa takbo ng panahon at hindi na tayo bata, baka dahil sa hindi na tayo bata, nakalimutan natin. Si Nenmel Sarmiento ay nagiging sekretary ng Department of Interior and Local Government sa panahon ni President Aquino. And then, he was so close, masyadong malapit po sa kay the late President Noynoy Aquino. Kaya, dahil sa malapit siya po, ibig sabihin, nanggagaling ito sa grupo ng mga dilawan. Kasi sa ngayon, hindi natin alam kung sinong kakandidato ng Presidente on the part ng administration. Pero lumalabas ang pangalan ay baka daw si Leni Robredo. Kung di si Leni Robredo, baka nga daw si Bam Aquino. Kaya nakikita natin ang alignment ngayon. Alignment ngayon. Na medyo unti-unti pumapasok yung dilawan. Kaya itong si Sarmiento, tao nito ni Noynoy Aquino. Noynoy Aquino. At dagdag pa dyan, si Romualdez, may kaso na ngayon. Iba may kaso na ngayon. Supposed to be, yan ang pambato ng administration, si Romualdez, pero mukhang iba na ang takbo ng hangin. So anyway, yan si Sinen Sarmiento. So ano na pag-usapan namin? Yung pag-usap namin, informal yan. Very informal. Nandun na kami sa Manila. So sinamantala namin, yung pagkakataon, nandun na kami, and then may common friend po kami na nag-arrest na paano kami mag-meet. So nag-meet kami. So ano ba ang napag-usapan doon? Although, very light na meeting yun. Informal. Very informal. So anong pag-usapan namin? Ang pag-usapan namin, ang unang-una, yung peace process, yung pag-uusap ng gobyerno ng Pilipinas at sa MILF na nakikita natin na umiikot, hindi diretso ang takbo, kaya gumagastos tayo ng oras at wala tayong halos natatapos. So sabi niya sa amin, kailangan ituloy natin ang pag-uusap para po maayos natin yan, magkaroon po tayo ng unity reconciliation. Kung paano ba mangyari yung unity, yung pagkakaisa at magbabalikan, mag-reconcile, ay hindi ho namin na pag-usapan ng detalye. Pero ang importante dyan, kung may problema, halimbawa, kung ikaw ay naglalakbay, ikaw ay nawala, at kung kaya mo, bumalik ka doon sa pinanggalingan mo, i-retrace mo ang daan.
para maayos. Kasi pag hindi ka babalik sa pinanggalingan mo, hindi mo talaga makita kung saan ka nagkamali, saan ka nagkulang. So yun ang ibig sabihin ng peace process. Magkakaroon tayo ng unity, magkaroon tayo ng reconciliation, maayos natin ang gusot ng pag-uusap, kailangan i-redress natin. Pangalawa, napag-usapan na rin namin yung tinatawag sa English, reboot. Anong ibig sabihin ng reboot? Yung mga bata rito, alam na nila pag reboot sa computer, i-shut down yan. Di ba? Sa parte ng gobyerno ng Pilipinas, kung tama yung narinig namin sa kanya, they will come up with a clean slate of peace, membro na peace mechanism nila, starting from the panel up to the last mechanism ng peace process. Yun ang ibig sabihin ng reboot. Magtatalaga sila na magtatalaga sila the best mind, the most capable. Pero without saying, ibig sabihin sinabi sa atin na kahit na magagaling na itong mga kasama natin sa peace mechanism natin, so kailangan din natin, tingnan natin, not necessarily mag-reboot tayo, mag-shutdown tayo, pero kailangan natin palakasin natin ito. Yung peace panel natin, yung lahat ng peace mechanism, etc., kailangan palakasin natin yung mga peace mechanism na yan. So yun ang isang na pag-usapan namin. Pangalawa, sinabi rin niya, ano bang marching order? Sabi niya, may marching order ng presidente sa amin. So, kusang loob na binanggit niya, sabi niya, unang-una, how to make the peace process move forward. Dapat maisulong ang peace process pag-usap ng gobyerno at saka MILF. Pangalawa, let's address outstanding issues, yung mga problema, yung mga gusot na ang naging dahilan na hindi tumatakbo, na mabilisan yung pag-usap, kailangan ayusin yan. Ayusin yan. And then itama. So, yun ang napag-usapan na medyo matagal yun, kasi almost more than one hour yan. Pero, ang pinakapunto doon na dineliver namin kay Atty. Mary Ann Arnado, siyang kasama namin, sinabi namin sa kanya, doon ang mga kasamahan niya, sabi namin, we are talking about the peace process. Pinag-uusapan natin, pag-uusap natin ang peace process. Pero sabi namin, ang election sa BARM, hindi pwede hiwalay sa peace process. Kabahagian ng peace process, yung election sa BARM. Alam ba natin, ng election sa BARM, walang election sa BARM kung walang Bangsamoro Organic Law. Walang Bangsamoro Organic Law kung walang comprehensive agreement o di Bangsamoro. Walang comprehensive agreement o di Bangsamoro kung hindi nagkaroon ng panel ng gobyerno ng Pilipinas, MILF, nag-usap yan, walang panel ng gobyerno ng Pilipinas, yung lahat na nabanggit ko, kung walang Moro Islamic Liberation Front. So, may dalawang petitions sa Supreme Court. Ang dami ko nang nakausap. Gusto nila awatin, gusto nila hindi matuloy ang election sa BARM na nandoon po ang United Bangsamoro Justice Party. Pwede ba yung gano'n? Hindi nga talaga pwede. Tayo nga ang MILF, tayo nag-negotiate, tayo ang lahat yan. Pagkatapos hindi tayo kasali. Di ba? Hindi tayo kasali. So yun ang sinabi namin sa kanya na while pinag-usapan ang peace process, pero hindi makabuluhan ang pag-uusap pag hindi ho kasama na pag-usapan at maayos po ang election sa BARM. So yan po na pag-usapan namin. Ang tanong dito, may election ba? Wala. May election ba? Wala. Up to this moment, inshallah, may election. Kaya magpreparado tayo. Pero hindi natin alam ang bukas. May dalawang petition sa Supreme Court. Kasi madali lang naman nila i-postpone yan eh. Diba? May nakahin. Alam namin itong dalawang yung mga dalawang membro ng parliament, si floor leader Jet Lim, saka yung kasama natin sa Basilan. Alam nila yan, di ba? Ang dali lang yan. Dahilan lang ang pinag-usapan dyan. Kasi yung naipasa na ba 77, nagiging unconstitutional, labag sa batas yan. Hindi, pumasa naman kami, kasama ko kasi membro ko ng parliament. Di ba? Pero hindi ako bumoto doon. Ba 86 ba yun? Ba 86. Halos pareho yung ba 77 at saka ba 86.
Yung Taguluan at Kapay na magkadikit na municipality yan, ay lumoy pa rin yung isa. Bypassing Marawi City. Meron ka ba? Akala ko ibon lang at eroplano ang lumilipad. Ayun pala, pati munisipyo lumilipad. Di ba? So, most likely, while the election inshallah magaganap up to this moment, pero hindi natin alam na hindi mapospon yan. Madaling gawin yan ng gobyerno. Kasi, hindi ba may kasabihan sa Tagalog? Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Di ba? O dining kalilin niya na marakliyo kita dinin badalunin. O kalilin niya mo na pupus mo ni karakaya lala na manggula pinapa pa mo. So, ang importante sa atin, while na up to this moment, inshallah magkaroon ng eleksyon, magpreparado po tayo. Magpreparado po tayo. Kasi eleksyon, hindi yan swerte-swerte. Although, alam na ng Allah, hindi pa natin naisip, hindi pa natin nagawa, alam na ng Allah resulta. Kasi atin, binabagit ko yan, kasi yung atin hindi ito hiwalay sa struggle natin, sa jihad natin, gaya na sinabi nung yung ulama nagsalita kanina. Diba? Hindi hiwalay ito. Hindi hiwalay. So, magpreparado tayo ngayon, so huwag natin baliwalain na hindi magkakaroon po ng election. Either way, preparado po tayo. Ang taong bayan na Bangsamoro, inshallah, atin. Atin. Di ba? So anyway, last point. Bakit kailangan natin sumali sa election? Bakit kailangan natin magkaroon ng United Bangsamoro Justice Party? May 4 po na dahilan. Ito lang last point Last point ko. Yung number 1, saka ko nababanggitin yan. Saka ko nababanggitin yung first and foremost reason why we are joining itong election sa barang election. Kasi sabi ng mga ulama, inamal amal biniya, everything na gawin mo, kailangan meron kang intention. So ang intention natin, 4, pero ang pinasugdulan, mamaya ko nababanggitin. Ang pangalawang objective natin, niyat natin, intention natin, yung karapatan natin, yung right to self-determination, kapaninindag, nadama ni na matubad, nadama pupus, italos tani kapaninindagan niya, ang klaro dyan, na talaga isinusulong natin, yung autonomy na nakabasi, hindi lang doon sa Bangsamoro Organic Law, ang importante doon sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. Yun ang autonomy na dapat makuha natin. So meron pa 15%, na hindi na-capture na Bangsamoro Organic Law doon sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. Kasi yan ang pinirmahan natin. Autonomy na nakabase sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro. Pero nagpapasalamat tayo kahit na hindi kompleto itong Bangsamoro Organic Law, ang BARM, pwede na natin may pagmamalaki. Kaya nakikita nyo ngayon, although ang autonomy, ang Bangsamoro Organic Law, ang Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, para sa lahat man yan. Para sa lahat yan. Pero, ang naging problema dyan, noon sa autonomy, nasa transition tayo, mukhang nabago ang interpretation. Paano? Panahon ni Duterte, yung Chief Minister at saka 40 other members nanggaling po sa official list na sinumiti po ng MILF. Nung naging presidente na si Bongbong Marcos, yung Chief Minister, galing sa official list ng MILF, 40 other members, galing din doon sa listahan ng MILF. Kaya lang, March 3, binago po nila yan. Binago po nila. Pero wag na natin masyadong pag-usapan yan, no? So, dahil doon, ang pangalawa, na kailangan ituloy natin yung right to self-determination natin. So, kapaninindig tanong, italos tanong. Na yaning kenuido, na autonomy ang pinirmahan tanong ko, tinalima tanong, na namba autonomy na nakabase sa Comprehensive Agreement ni Bangsamoro, ni Aba BUL niya, anong panlimatima na kulang o ninamba. Na nambay pag-inintan sa mana, kumbayan ni Konstitusyon ng Pilipinas, kamakaamong may namba. O pama. So nambay kesa, ay kadwa. Ikatlo, paano tayo manalo? Kahit na isusulong natin ang yung RSD natin, right to self-determination, pagtalo naman tayo. Di ba? So yung panalo natin,
sa election, kailangan ang manalo dyan, yung party. Kasi pag hindi manalo ang party, hindi tayo abot ng 41, hindi tayo makaform ng gobyerno. Kaya, kanina, binubulungan ko siya yung Chief Minister, Chairman Murad. Sabi ko, itong mga hero, yung mga babae, kasi yung iba dyan, 40, 39, 38, 37, 36, 35, may pag-asa kayo. Pero sa kulilat kayo, di ba? Kaya kayo mga hero, di ba? Kasi sa tingin ko, kahit na hindi na masyado malaki ang pag-asa, pero nandiyan pa rin kayo. Kasi being a member of the 40 nominees ng MLF, yan ay isang kamas ko na badugan na ninan. Sa mana, sa kataw na, kanabon, gusto mo na niya siya makataman. Pero kinamong ka na isa ni naratanda sa tao, mapya. So namba, ang pangatlo na motive natin, niyap natin, intention natin, mananalo ang UBGP as well yung individual candidates natin. So yun ang pangatlo. Ang pang-apat, Englishin ko na lang, floor leader, Attorney Jet Lim, ha? Ang pang-apat, that every one of us, everybody has to be in the right side of history. Gimana nito ba? Magninta sa Allah Ta'ala, sabi na sa kami niya, manakot na natin buhil dyan, na apya mati tanunan, na siya tanong makaamong sa kure katar sila. Kanya, isulat pa niya. Makasulat niya. Na apya ko na ito ba apya gini ni mangula na datanu ganati su MLF. Datanu ganati su leadership pa MLF. Datanu ganati United Bangsa Boro Justice Party. Ka apya gini mangula sa mga matua natural mas natural na maunang mamatay yung mga matatanda. Pero hindi naman ibig sabihin lahat ng matanda mauna sa bata. Minsan yung mga bata mas maunang mamatayan. Kaya we must be on the correct side of history. The history will be written. Isusulat man itong history na ito. Diba? So ayaw natin individually, yung pamilya natin, na magiging may sulat sa history natin, ikaw yung nag-betray ka sa MLF, ikaw yung nag-betray ka sa United Bangsa Boro Justice Party. So yun ang pang-apat. And the last, alam natin yan, na kahit anong gagawin ang isang Muslim na hindi labag sa Islam, yan ay form of worship. Pagsasamba. Pagsasamba yan, di ba? Pagsasamba. So, ibig sabihin, ang gusto natin dito sa ginagawa natin, to win the pleasure of Allah. To win the pleasure of Allah, doon sa kabilang buhay, may reward tayo, di ba? So, i-enter tayo sa paradise. Yan ang number one na importanteng niyat natin. Kasi pag hiniwalay natin yan, ay wala tayong reward. So with that, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.